Sabi niyo po sa Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, sabi niya, "Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith." So sabi, ini-encourage po tayo na tayo daw ay tumakbo. Hindi para tumakbo para presidente, kundi tumakbo isang takbuhin na kung saan maihahalin tulad ang isang Kristiyano na sumusunod sa Diyos sa isang marathon, sa isang runner. Amen? Na kung saan kapag ikay tatakbo, halimbawa lalo dito sa Switzerland, dito rin sa Geneva, almost ilang beses po natin natutunghayan, yung iba sa inyo ay nakikijoin sa marathon. Ika nga, amen? Sino na sumama na sa marathon? Taas ang kamay. Nakajoin na po sa marathon, di ba? Ay, alam ko, nakajoin na po kayo. Sa marathon, sa umpisa pa lamang, no, sa starting point, ay lahat talagang nakaporma, may number sila. Amen? Amen po ba? At higit sa lahat, mababango pa ang amoy ng bawat isa dahil hindi pa pinapawisan. Di ba? Kadalasan umaga yun, talagang maraming mga nanonood, talagang dito, talagang ang gaganda ng mga sapatos. Yung iba hanggang forma lang. Isang kilometrahe lang pala ang tinakbo. Amen? Yung iba naman, ibig sabihin, ang gusto kong sabihin po sa inyo, bago ka tumakbo sa isang takbuhin na kagaya na ginagawa dito ng marathon, pipili ka ng damit na kung saan nababagay sa takbuhin na ito. Wala kang makikitang naka-gown doon. Wala kang nakakitang naka-combat shoes at naka-backpack ng talagang panggera. Wala kang makikitang naka-high heel. Amen? Wala kang makikitang naka-jeans, kundi yung kasuotang pantakbo ang kanilang isinusuot. Ganon din ho sa buhay Kristiyano. Lahat po tayo may takbuhin. Mayroon tayong race, mayroon tayong kanya-kanyang takbuhin. Please, piliin mo kung ano yung naaakma sa takbuhin na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kapag mali ang ating daladala, ang ating attire, hindi ka tatagal. Ang matagalan yun. Amen? Ibig sabihin, pagbuhay Kristiyano, isipin mo nang, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, may mga bagay ka talaga, makinig kayo, may mga bagay ka talaga na hindi mo dapat dalhin sa pagtakbo. Sa ayaw mo at sa gusto, mayroon kang bibitawan. Salamat sa tatlo na nag-amen. Bakit kaya kaumpisa ko pa lamang naglalambing na kagad yung iba? Ang ganda kasi ng siguro sa mga live group, pag mag-Bible study kayo ng tanghali ng Sunday, wala mo nang kakain pagkatapos na lang. Yung tumutulong, kasi kumain tayo. Kagaya rin namin, kumain din doon sa Luzon. Talagang, nararamdaman ko yan. Pero ang ipakiusap ko, tulungan natin ang bawat isa. Kaya sabi ko, Lord, paano kaya namin magagawa pa na yung service namin ay kung pwede lang sana lumakad-lakad dyan, hindi naman po pwede. Okay, ang ibig ko pong sabihin, sa ating pagtakbo bilang Kristiyano, may mga bagay ka na dapat iwanan. May kahit mahalaga yan, kung kailangan mong bitawan, kailangan mong iwanan, kung gusto mong makarating ka sa dapat mong patutunguhan. Ganon din ho sa Lord. Tanggapin mo na may mga bagay, makinig kayo, na hindi mo na dapat gawin ngayong Kristiyano ka na. Tanggapin mo na may mga bagay na kailangan mo nang bitawan. May mga bagay na pakawalan mo na. I-release mo na. Matagal ka nang pinapahirapan yan. Amen? Yung mga sama ng loob, yung mga hindi pagpapatawad. Bakit nababanggit yung mga sama ng loob, hindi pagpapatawad? Kasi ito yung mga kasalanan na hindi nakikita. Lalong-lalo na tayo mga Pilipino, napakagaling magdala, magtago. Kung kumustahin ka ni sister, ni brother, kumusta ka? Okay, praise the Lord. Pero ang sama-sama pala ng loob mong kumusta. Ang sama-sama, ang bigat na bigat ka na. Kinamayan ka ng katabi mo, hello sister, kumusta ka? Okay lang sister. Pero sa loob-loob mo, last na attend ko na to. Last na attend ko na to. Kasi nga, minsan ganyan kaya nga, mabibigla ka na lang, baka nasaan si brother, nasaan si sister, dahil nga may dala-dala, hindi nakatagal sa takbuhin.
Sabihin mo sa katiba, kapatid, tignan mo mata sa mata, may nagsasalita, walang kausap. Kapatid, bitawan mo na ang dapat mong bitawan. Tignan niyo yung picture po dyan. The question is not, how fast are you running? Hindi ho, pabilisan ho ito. Actually, yung mga magagaling na tumatakbo ng marathon, inire-reserve nila o tinatansya nila, naglalaan sila ng tamang lakas nila para sakto na maabot nila yung finish line. Amen? Sa umpisa ho ng marathon, pagka putok ng barbang, takbo sila lahat yan. Palakpakan ng mga tao. Tawanan kayo magkakasama. Palakpakan. Hallelujah! Palakpakan. Parang nag-EGR ka. Nung nag-EGR ka, lahat natuwa ang life group mo. Amen? Natuwa. Palakpakan, nag-EGR ka, nag-encounter God's retreat ka na. Ang bango-bango mo talaga spiritually sa araw na yon. Kasi lumaya ka. Kaya lang, habang tumatagal ang takbuhin mo bilang Kristiyano, nag-post-encounter ka, umabot ka ng 3 taon, 1 taon, 4 na taon, 5 taon, nung nakakaranas ka ng problema. Amen? That time naman, nung nakakaranas ka ng problema, malayo ka na sa pinagmulan mo, sa starting point mo, at wala nang fans na pumapalakpak sa'yo. Amen? Yun na yung hinahabol. Sabi ng isip mo, tumigil ka na. Sabi ng katawan mo, pero sinasabi, kaya ko pa. Pero wala nang pumapalakpak noon. Sa umpisa, ang daming pumapalakpak. Minsan ganyan ang buhay Kristiyano. Habang tumatagal ka, nakikita mo minsan may mga challenges, may mga testing, napapagod ka, pero wala nang pumapalakpak. Yun na yung time minsan hindi ka na natatawagan ni leader dahil alam niya, kaya mo na. Yun na yung time na wala nang nag-i-encourage sa'yo. Yun na yung time na instead palakpakan ka, kinokorek ka na. Amen? Naalala ko nung may nagmi-minister doon sa bago-bagong mananampalatay, tinuturuan magpalayas ng demonyo. I rebuke you. Sabi niya sana, hindi niya naintindihan yung rebuke. I rebuke you. I rebuke you. Sabi ko, magpa-flight kaya ito, i-rebuke niya yung rebuke. I rebuke you. I rebuke you. Minsan, mga kapatid, may mga bagay ho na kailangan natin pong tanggapin. Pero mahirap namang bumalik kapag nakatakbo ka na. Maganda naman yung ini-encourage natin ng isa't isa. Pero mas maganda pag si Lord nag-encourage sa'yo. Mas maganda kapag si Lord ang pumapalakpak na sa'yo, na hindi mo na nakikita. Hindi lamang yung crowd na pumapalakpak, yay! Pero ang Diyos na mismo ang pumapalakpak sa'yo. Yung bang tinatamad ka na umatin ng church, bigat na bigat ka, ayaw ko na umatin ng ang init-init, ang ganito, ganyan, nanlalambot ka, ayaw ko na, nag-iisip ka kung anong excuse mo, magla-live streaming na lamang ako, yet, nandito ka. Kasi nandito ka, sabi nakatayo ka, sabi ng usher, sister, doon ka sa harap. Itignan mo ng matagal na ganyan. Sama ng hindi na ako. Tapos nung kumakanta na, ano yung kinanta natin kanina? Nagliliyab, di ka makakanta. Pero pinilit mo lang talaga na pumunta. Yung presensya, pero mamaya, nagliliyab. Mamaya natapos yung kanta. Tumigla ka na. Yan yung time na kung saan you are walking by faith, not by sight, by feelings. Amen? Sa umpisa talagang, ba't naman ako pinagtirahan ng pagkain, gumaganong-ganong ka. Pero ngayon, dahil pinilit mo, minsan may pinipilit na tayo talaga lahat eh. Kasi hindi nakabase ang pagsunod natin, hindi nakabase sa pakiramdam. Hindi nakabase sa sitwasyon, kailangan mong pilitin, kailangan mong puwersahin, kailangan mong supilin yung gusto ng laman. Kagaya yung katabi mo ngayon, pinipilit niya talaga. Pinipilit niya, pinipilit. Pero okay lang. Amen? The question is, who are you running with? Bakit ka tumatakbo? Sino kasama mong tumatakbo? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Amen? Napakahalaga na tayo mismo naunawaan natin yung ginagawa po natin. Naalala yung isang kwento, ulitin ko para maalala niyo ulit. Isang kwento na kung saan, halimbawa si Brother Peter, may dala-dala siyang, si Brother Ronnie naman, lagi na si Brother Peter, si Kuya Ronnie, ay inutusan ni Sister Berna na bumili ng, dahil sale ang bigas sa dinner,
Bili ka nga ng anong tawag sa mahal sa Kapampangan? Abyas. O tsokeka. Abyas. Bili ka nga ng anim na sako na bigas. Ang dami nun. Itigil naman 15 kilos dito. Isa, naglalakad si Kuya Roning ganyan. Dahil mahal niya Sister Verna. Inadaanan ni Brother Peter, may sasakyan. Brad, ika-live group niya. Saan ka galing? Galing, bumili ako sa dinner ng rice eh. Ipapadala ko sa Pilipinas. Rice. Karga ni Brother Ronnie yung rice. Sumakay ka na! Sabi ni Brother Peter, atin nakita sa inyo, sumakay si Brother Ronnie. Umupo pa sa harap. Dala-dala yung 6 na ng rice. Pagkaupo niya sa harap, kinandong niya yung rice. Kinandong niya. Hindi niya mailagay-lagay yung seatbelt dahil nakalagay yung rice niya na patong-patong. Sa tingin niyo kaya, komportable si Brother Ronnie? Minsan ganyan tayo, Kristiyano tayo. Karga-karga ka ni Lord, pero karga-karga mo rin yung kabigatan mo. Pwede ba? Ilagay mo na sa compartment, sabi, ilagay mo na sa compartment na yan. Tapos para makaupo ka, na-relax. Amen? Karga ka na nga ni Lord, niligtas, ginawa niya na ang lahat. Ibaba mo na yung mga pride, yung nagpapahirap sa'yo, yung hindi nagpapatulog sa'yo, ibaba mo na, hayaan mo na minsan na sila ang manalo. Amen? To move forward in a race, you have to let go of what is holding you back. Kailangan nating i-let go. Wala pa akong nakita na gustong tumakbo dahil gustong na runner. Yun, ready, get set, hanggang doon lang. Ready, get set, go! Kasi hindi niya binitawan yung Maraming mga ganong Kristiyano. Hanggang ready, get set lang, walang go. Hindi niya mabitawan yung starting point. Hanggang ready, get set lang. Hello? Ibulong mo sa katabi mo, kapatid. Hindi ako yun. Ang hirap kasi minsan na hanggang ready. Wala pa akong nakitang naligtas o nabago na Kristiyano na kung saan one day. Yung may mga kinakausap, Pastor, huwag kang mag-alala, isusuko ko rin ito. 3 taon na. Huwag kang mag-alala, isusuko ko rin ito. Wala pa akong nakita ng mababago lang tayo kapag sinamahan natin ito ng gawa. Okay? Some possible reason a person walk with God can slow down. Ito lumalakad ka na kay Lord, kasama mo ang Diyos, pero mabigat ka pa rin. Minsan, ito yung doubt. Pakisabi, doubt. Busyness. Pinagsasalita po kayo dahil para magising po kayo. Amen? Discouragement. Alam nyo ang discouragement, minsan nangyayari lahat yan. Pero hindi lamang ang discouragement, hindi lamang po sa pinagmumulan ng discouragement. Minsan siyasatin natin ang ating puso. Siyasatin natin. Kaya tayo mabilis ma-discourage, mabilis tayo ma-offend, kasi nga baka hindi tayo talaga nakatama yung alignment natin din sa Lord. Habitual sin, yung paborito natin kasalanan, unforgiveness, peer pressure, laziness in prayer, negative friendship. Amen? Yung bang, huwag na nga lang, fear of what others think. Ano lang sabihin nila kapag ako'y nagbumait na, kapag ako'y sumuko na, kapag ako'y ganito, huwag mo nang isipin yung sasabihin nila, mas maghahalaga yung sasabihin ng Diyos. Kung hindi ka nagpatuloy, kung hindi tayo nagpatuloy sa Panginoon, wala ka sa kinaubupuan mo. Marahil ngayong oras na ito, mag-aalas 5 na, nandun ka sa tong-itan. Buti na lang binitawan mo na yun. Itaas mo ang kamay mo kung sino yun. Di ba ang tawag daw sa sa nagsusugal na Kristiyano, di ba? Alam niyo na yun, di ba? Yung nagsusugal na Kristiyano, mananampalataya. Hindi mananampalataya, kundi mananampalataya. Okay? Nilalagyan ko ng ganito minsan para ma-awaken tayo. Kasi nakikita ko, alam ko hindi ganun kadali ang yung nararamdaman.
Hindi ka ganun na, kasi naranasan ko rin yan. Please, magtulong-tulong tayo. Okay? Okay. Lack of fellowship with other believers. Maganda naman may kaibigan ka sa labas. Pero yung word kasi na fellowship, yung bang nandun ka na. Okay? Yung nandun ka na, ginagawa mo na rin yung ginagawa ng iba. Sa umpisa, hindi ka naman nagjo-joke ng green. Nakikitawa ka lang, mamaya ikaw nang bumabangka. Okay? Mamaya ikaw na yung pasimuno. Worldly priorities. Mabait ka naman, kaya lang mas prioridad mo si Swiss franc. Hello? Mabait naman tayo, kaya lang mas iba tayong prioridad. Masyado tayong fan ni Manny Pacquiao, tikom ang kamay. Kapag tikom ang kamay, kahit pasahan mo ng pagpapala, hindi makakakuha ng marami yan. Pero kapag karatista ka, maraming makukuha yan. Ang ibig ko pong sabihin, may mga bagay ho na ayusin natin yung prioridad natin. Halimbawa, hawak mo ang oras mo. Hindi hawak mo ang bit. Hawak mo ang schedule mo, ang oras mo. Tapos, biglang may nangailangan. At lahat ay kailangan talaga, pero may kadalasan ang tinatapyas, yung Sunday. Yung Sunday ang sinasacrifice. Hindi yung Saturday, hindi yung Monday. Pero wag ka kapag Sunday at tinapyas mo at wala ka sa church at ang prayer natin, pagbabalik ni Lord, nagturo tayo ng mga end times, bumalik si Lord Sunday. Okay? Lukewarmness, sala sa init, sala sa lamig. Kristiyano dito, bukas hindi. Yung bang mag-focus po tayo sa Panginoon. Mahirap, kaya bumabagal ang paglago ng Kristiyano dahil hindi natin alam ang gusto natin. Amen? Fear, anxiety, pride, self-reliance, materialism. Ito pa, social media tuloy. Social media. Minsan, ang cellphone naman, hindi naman nagsasalita. Hindi naman laruin mo ako, laruin mo. Hindi naman nagsasalita. Minsan, masyado na tayong intay. Binibiro ko nga yung bunso namin. Ginagawa mo namang computer, internet cafe, yung toilet. So, alam natin ito. Alam natin yung mga bagay-bagay na kung saan pwedeng magpabagal sa ating takbuhin. Ganon din ho sa buhay Kristiyano natin. Sa literal na mananakbo, alam mo kung kondisyon ka o hindi. Alam mo kung yung isip mo na lamang ang gusto, pero yung katawan mo ayaw mag-respond. Ano? Number 2. Pakibasa po ng number 2 ng malakas. 1, 2, 3, go. Mag-focus tayo sa Diyos, kay Jesus, hindi po sa crowd. Minsan, masyado na tayong sa crowd, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Nag-post ka ngayon, bukas, titignan mo yung Facebook mo, kung may nag-like. Maraming nakakita, pero 3 lang ang nag-like. Ibig sabihin, pinapanood ka lang, pero ayaw ka. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Oh, gising! Praise the Lord! Many people under constant pressure to fit in. Minsan dito, the world says, follow the trend to be accepted. Yan na. Take note, maganda ho sumama sa uso. Minsan, lalo na sa uso sa damit, and so on. Okay lang kung bagay mo. Kung alam mong hindi bagay, iwag na. Kagaya nung isang araw, sinubukan ko magsuot din yung uso ngayon. No? Sabi ni Pastora, binilan ako Gusto ko pag si Pastora kasi bumili. Alam ko, bagay ko. Pero yung nagmintis siya doon. Pagkasuot kong ganyan, kulay yellow pa yun. Parang si Winnie the Pooh. Sabi ko, hindi ko gusto to, hindi ko gusto. Okay lang magsuot, kaya lang kung hindi mo bagay, wag na. O minsan si Pastora, sabi ko, example ulit, pababa kami sa elevator, ba't ganyan yung makeup mo? Yung dito lang. Ikalat mo nga yung makeup mo, dito lang. Ngek, sabi niya, yan ang uso ngayon. Pinakita sa akin sa uso nga ngayon yung mga dito lang ang pula. Tingnan mo nga yung katabi mo kung dito lang ang pula.
Dito lang yung parang sinampal. Dito lang. Yung pala, sabi ko, sana mauso rin one day, dito rin lang make up lang, dito lang. Ang ibig kong sabihin, mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng trend papatulan mo. Hindi lahat ng trend na laro, hindi lahat ng trend ng ganito. Ano lang ako, na-upset lang ako noong na-trend yung sa Pilipinas, yung yung nagsasagutan na, ano tawag doon, yung flip top pa yon. Nagsasagutan na ang papangit ng mga, sabi ko, Jesus na matigil, hindi magiging uso yan. Hindi tatagal yan. Yung nagmumurahan, nag-aanuhan, ang hindi maganda. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng uso, makiuso ka. Lalong-lalo na kung nasasaktan natin ang puso ng Diyos. Okay? Mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng trend. Jesus said, follow me. Ang mundo kasi, ang dami niyang ino-offer. Sundin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Ang daming gusto maging boss. Manguna sa buhay mo. Ano? Pero ang Diyos, sabi niya, isa lang ang sundin mo. Ako. Kapag sinunod natin, bakit sinabi ni Jesus, follow me? Kasi sinabi niya sa John 11:28 hanggang 20, sabi niya doon, I come to me those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. My burden is light, sinabi niya doon. Kaya nga sinabi niya, tumatakbo ka, ako ang kasama mo. Dahil ang daladala ko ay kagaanan, hindi kabigatan. Ang ino-offer ng mundo, puro kabigatan. Sino may problema dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan, para hindi kayo antukin. Huwag natin. Lahat tayo may problema. Amen? O, ito pa. Yang problema mong yan, sino nakakalam na alam mo rin yung solusyon? Kadalasan ng problema ng tao, alam mo yung solusyon. Alam natin. Ayaw mo lang gawin. Amen? Kung magastos ka, anong solusyon? Kung kaaway mo si Mr., si Mrs., si kaibigan, si life group, anong solusyon? Amen! Alam natin, kaya lang ayaw lang natin gawin. Sino nahihirapan? Tayo din. Kasi imagine, hindi ka na atin ng life group mo dahil kaaway mo yung life group na nandun. Ayoko na yan. Amen? Pero alam ko wala dito. Sadly, many people chase the approval of others rather than the approval of God. Totoo po yun. Na minsan, maraming mga tao, kapag nandiyan si pastor, nandiyan si leader, ang bilis kumilos. Pero sa bahay, hindi mautusan. Ako na yan, pastor. May bitbit si pastor. Ako na yan, pastor. Pero si nanay, nagkakandakuba-kuba na, hindi maahawat nung... Hello? I-balance po natin. Hindi lamang po dahil kay pastor, dahil kay leader, ganun ho sa loob din ng bahay. Amen? Salamat, Kuya Henry. Okay. Every day we face with two offers. Mayroong dalawa na ino-offer, ini-offer sa atin araw-araw. Pagsabi araw-araw. One that deceives, and one that blesses. Isa na ino-offer, na nakakaharap natin sa araw-araw, isa na kung saan nililil lang tayo, o isa na kung saan pinagpapala naman tayo. Mamili tayo. Sino gusto ng pagpapala? Ito ang offer ng mundo. Sabi niya, material wealth. Hindi po, tingnan mo, nung una, magkasahod lang ako ng 3,000. Umangat ka, naging 5,000, madagdagan pang 6,000. Magkaroon ako ng bahay. Magkaroon ka ng bahay. Another ulit na bahay. Hindi na naubos. Amen? Wala ako against sa mga ganong mga bagay. Kaya lang, yusin natin. Mapapagod tayo. Sabi niya, fame and approval. Alam natin po yan. Pressure, ito yung ng mundo. Pressure, entertainment. Never lasting. Sabi niya, relationship. Naku. Sino dito nasaktan na? Maganda ho, hindi po against ang church, ang pastor, sa inyong mga relasyon. Amen. Gusto ng Diyos na maging masaya kayo. Pero, isaayos po natin. Nagpapabigat, nagtakbuhin yan.
Maraming hindi tayo magamit-gamit ng Lord. Dahil dala-dala natin lahat ng mga bagay-bagay. Tayo pa naman mga Pilipino, napakabilis magdala ng mga problema. Kagaya ngayon, pati problema ni Presidente Bongbong, pinoproblema mo. Problema ni, yung mga sa DPW, pinoproblema. Lahat pinoblema mo na. Kapitbahay mo, problema na. Kasi tayo mga Pilipino minsan, sino mga Pilipino rito? Sa ayaw, sa gusto natin, napakahilig natin makialam. Tignan mo nung araw, nakikinood ka lang ng bingo. Mamaya ikaw, nagtataya ka na. Nakikinood ka lang ng TV, sa kapitbahay, ikaw na may hawak ng remote. Ganyan minsan ang Pilipino. Yung bang, pati yung buhay ng may buhay, gusto mong pakialaman at gusto mong, tapos magme-message si, pare, kumusta ka dyan sa abroad? Pare, paalala ko lang, yung inaanak mo, wala nang makain. Tingnan mo. Pati ba yung, lahat kargo mo, kapatid, hindi ka superhero. Hindi ka provider, siya ang provider. Pwede kang tumulong, pwede tayong gumawa. Kaya lang minsan inaako natin na to the point na isasakripisyo yung ating mahalagang bagay sa pagtulong sa iba. Amen? Maganda ho tumulong. Inulot yung maganda ho tumulong. Kaya lang minsan ay hindi natin naiisip na kung saan gagawin ko ito, gagawin ko ganyan. Maganda po yun, pero isipin po natin. Kaya minsan nagiging burden tayo. Church, tayo minsan, i-stop na natin yung nag-garantor tayo. Minsan may nag-garantor ka, yung dinarantoran mo, kilala mo, yung pala, hindi mo ganong kilala, ikaw ang pasubo ngayon. Garantor pa more. Amen? Sinasabi ko ito, kung may paluwagan, stop that paluwagan. Ito sinasabi ko, hindi lamang spiritual, yung mga practical na bagay po kasi. Maraming akong, hindi na umattend ng church. Dahil baka singilin. Tignan nyo. Burden yun, hindi ka makalago. And I threw up. Mahirap. Okay po, ang ibig ko pong sabihin, may mga bagay na kailangan natin pong ingatan. Amen po ba? Itaas mo ang iyong kamay kung natutulog yung katabi mo. Kasi hindi ko na makita eh. Lalong-lalo dyan sa Palapakan natin ang Panginoon. Alam ko po, medyo mabigat po itong sinasabi ko, but it's the reality. Kung lalaktawan natin ito, hindi tayo lalago, hindi tayo mag-grow. Ito naman ang offer ng Diyos, eternal life. Pagsabi eternal life. Unconditional love. Ang mundo kasi, lalong-lalo na ho ngayon, mayroon pang mga kumakausap sa akin, Pastor, maglalagay kami ng booth dyan sa harap para tayo ng condominium, ng subdivision, para matulungan ng Hindi tayo ganun. Kung may gusto nyo mag-invest, tignan nyo muna yung physical yung mata. Pagdating doon, akala mo ang laki-laki. Akala lang pala natin. Kasi pinagpaguran po ninyo yan. Amen po ba? Tinatanong po si Pastor, gusto kong kailang ang ganda nga ng offer. Pastor, kung ano man po, ay idagdag natin sa mga project ninyo, sa mission ninyo, yung ganito, ganyan. Sabi ko, hindi sister, hindi po kami ganyan, hindi tayo ganyan. Panginoon, amen? Hindi po tayo ganoon. Naunawa po ba natin mga kapatid? Yeah, hindi pag-i-stricto doon. Ang pagpapastor, ang pastor ho, kasama ang ating senior pastor, ang bahagi namin ay pakainin namin kayo ng spiritual food. Pangalawa, protektahan sa mga bagay-bagay na kagaya nito. Amen? Kung mayroon kayong plano, maganda isama nyo na muna si pastor, si leader, si pastora. Ibig sabihin nyo, isama nyo sa cycle ng yung pinaplano.
Kasi minsan, ginawa, kung nagka-problema, pastor, hindi natin alam, malala na. Amen? Alam ko personal po ninyo, kaya lang minsan nadadamay ang lahat-lahat. Okay? True purpose, made for a reason. Okay? Freedom and forgiveness. Grace that sets you free. Ito ang offer ng Diyos. Heavenly home, a place prepared just for you, and eternal life with God. Napakaganda na dito pa lamang sa lupa, iakman na natin ang ating mga pag-uugali, practical na pag-uugali, nakikita man o wala, iakman na natin yung ugaling panlangit. Pagkasabi ugaling panlangit, imagine yung bang, hindi ka mabilis magtampo. Just imagine kung napunta ka sa langit, nabilis ka magtampo. Ayaw ko na sa langit, punta ko na sa impyerno. Tingnan mo. I-practice mo na. Hello? Dadaanan ko. Lahat po tayo may life group. Dinaanan ko ito kanina sa Luzon. Tingnan nyo, pare-pareho naman. Pare-pareho kayo magkakasama. Pare-pareho kayo nagtatawanan. At tagal nyo na magkakasama. Nagjo-joke, nagtatawanan. Bakit yung araw na yun? Para yung joke, napikon ka. Para yung tawanan, para yung napikon ka. Ibig sabihin, hindi na yung narinig mo. Before pa that, meron ka nang. Oh, so ingatan natin ang ating sarili. Amen? Number 3, pakibasa o number 3. Yun. May mga sitwasyon na nanghihina ka. Sinasabi ko na yan kanina, may mga sitwasyon na ayaw mo na. Pero ang kagandahan nito, ang Diyos ang nagpapalakas. Alam niyo po ba, ang ministry nakakapagod din? Ang paggawa ng mabuti nakakapagod din? May kausap ba ako dito? Nakakapagod din ang paggawa ng mabuti. Pagtulong sa kapwa, nakakapagod din, right? Magpasaysa, nakakapagod din, right? Nakakapagod. Pero pag ang ginagawa mo yan sa Lord, kahit mapagod ka, bukas gagawin mo ulit. Why? Kasi ginagawa mo sa Diyos, hindi sa tao. Pero kapag ginagawa natin sa tao, delikado yan. Pero kapag napagod man tayo, ipahinga mo lang. Pag isabi sa katabi, ipahinga mo lang. Sa pagsubok ng buhay, kailangan man natin minsan ipahinga. Kapag may pagsubok ka, problema sa loob ng bahay, problema sa ministry, may nararamdaman ka sakit karamdaman, may problema sa Pilipinas, lahat na, nagkapatong-patong na, please. Mag-minor ka muna, mag-rest ka muna, i-recharge mo muna ang sarili mo sa Panginoon, hindi ka sige ng sige. Amen po ba yun? Si Jesus po yan, nung kasakay sila sa boat, binabayo ng unos, ng waves at winds. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Natutulog. Hindi ibig sabihin niya alam na binabayo na yung boat. Kailangan minsan sa kalagitnaan ng pagsubok, rest mo. Pero hindi naman rest na tuloy-tuloy na rest Hindi nagtapos doon. Pagkatapos noon, ginising siya. Anong ginawa niya? Pinatigil niya ang mga unos. Dalawa ang pwede natin gawin sa kalagitnaan ng pagsubok. Ipahinga at i-review harapin yung pagsubok. Huwag ka muna nga harap kung hindi ka bukay. Sa totoo lang, kapag hindi ka nakatulog, hindi ka makapag-isip ng tama. Diba, yung mga hindi ka makatulog magdamag, o 2 gabi ka hindi ka makatulog, ganun ka na, hindi ka na, lahat. Pati yung kilos mo, akala mo nagawa mo, tapos bumangon ka, akala mo nakabangon ka, pero tingnan mo, nakahiga ka pa rin pala. Lumipat na yung kalol. Minsan, sa sobrang pagod, tapikin mo yung balikat ng katabi, magpahinga ka naman. Sabi nung isa, nagpapahinga na nga eh. Kailangan natin magpahinga. Kailangan natin mag-rest. Pero hindi naman, huwag mong habaan naman yung pagre-rest mo. Huwag mong habaan. Pag yung rest, dagdagan ng NPs. Ikaw din. Yeah, may panahon ng pagpapahinga, may panahon ng pagsugod. School, exam, struggle, disappointment, uncertainty. God doesn't promise an easy race. He promised strength
for every step. Si Pastor ho, minsan may mga sitwasyon ho na, parang ano to, pagod na, ayaw ko na. Pero alam nyo, kapag kunting babad lang, kunting luhod, yung quality time sa Panginoon, mamaya yung pagod na yon, wala. At sige ulit, go ulit. Sino nakakaranas ng ganon? Yung napapagod na, parang yung nagpa-part-time tayo minsan, di ba? Uwi na ako sa Pilipinas, ayaw ko na mag-part-time, uwi na ako. Pero natanggap mo yung salary mo na katapusan, uy! Trabaho ulit ako. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan nating i-rest. Ano? Pero para tayo lumago, para tayo lumakas, mayroon po dyan, what to do when you feel weak. Ito po, pray. Pakisabi, pray. Hindi na bago ito sa inyo. Worship. Pakisabi, worship. Read and meditate God's Word. Ask trusted believer, friend, to pray with you. Kailangan natin sumama sa live group. Kailangan mo, pastor, leader, sister, pray for me. Medyo struggle ako, meron ganito. Kailangan natin humingi ng tulong para tayo lumakas. Kami ni Pastor Rakati, minsan tumatawag kami kay Pastor. Yung iba rin sa inyo, yung mag-asawa, pag sinabing, Pastor, please, our boat is sinking. Pag sinabi ng mag-asawa, delikado. Nasaan ka ba? Nasa bundok kami. Paano magsisink? Ang ibig ko pong sabihin, minsan may mga bagay ho na kailangan nating agaran kaagad. Pero pakiusap ko mga kapatid, wala hong substitution dito sa pray, worship, and meditate the Word of God. Wala ho po yan. Hindi mo po pwedeng ibabad ang sarili mo sa TV para lumakas ka. No. Yan pa rin ho. Mula noon hanggang ngayon, gusto mong lumalim sa salita ng Diyos, gusto mong lumago, awitin mo yung kinakanta mo nung bata ka. Read your Bible. Louder. Your Bible. And you grow. Amen? Minsan, napaka-basic po yan, pero huwag natin pong iasa sa life group leader ang paglago natin ho. Kailangan ikaw mismo rin ang mag-meditate, bumuklat ng salita ng Diyos, manalangin. Huwag natin buksan ang ating ang Biblia sa panahon na Bible study lamang. Maganda buksan mo ang Biblia mo sa panahon na ikaw lang at ang Diyos. Amen? Parang sa nagluluto, tama na yung lagi kang pinagluluto para ikaw kumain. Ikaw naman ang magluto sa sarili mong pagkain spiritually. Ikaw naman ang magbuklat, gumising, humanap ng lugar para mag-meditate, para lumakas ka. Hallelujah. Number 4. Pakibasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Huwag kang tumakbong mag-isa. Lagi tayo kasi minsan nagsusolo. Ano? Sabi niya, every athlete needs a team. Kailangan ho natin ng bawat isa. Every Christian needs people who encourage them. Be a part of life group who can pray with you, challenge you to grow, celebrate your victories, and help you when you fall. Kailangan po natin magsumama sa mga life group meetings. Sabi ng iba, ay basta, ako, sa Diyos lang ako. Kahit hindi, sabi nga iba, kahit hindi ako nag-church, mababasa mo, kahit walang church, sa Diyos lang tayo, diretso, totoo yun. Pero nagtataka, di ba? Just imagine, ang sabi ng Biblia, si Jesus ang head ng iglesia, ang head ng church. Amen? At ang church ay ang kanyang, alangan sumasamba ka, ulo lang, ulo. Jesus lang, anong church mo? Basta! Ulo lang sinasamba mo, wala kang katawan. Subukan mong ipakilala si misis mo. Ulo lang. Ito pala misis ko. Takpan mo natin katawan mo, ulo lang ha. Sigurado di ka makakauwi. Kapag sinabing
Jesus ang ulo at ang church ang kanyang katawan, kasama ito, hindi po pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Kaya makinig kayo, church. Mag-ingat ka sa kasasabi ng negative sa church. Si Lord ang kalaban mo. Ayaw ko na sa church na yan. Sabi ng Lord, aha, katawan ko ito. Hello? Mag-ingat po tayo. Ano? Don't run alone. Kasama natin. Kailangan natin sabay-sabay. Kailangan natin ng tulong ang bawat isa. Choose your friends wisely. Good friends don't pull you away from God. They help you run towards Him. Nakikiusap po ako. Nakikinig sa bosin. Lahat po tayo Kristiyano. Lalong-lalo na magkakaibigan kayo. Dito kayo nag-meet, nagkakilala, nagkakadaupang palad dito sa loob ng church. Hello? Minsan kapag tayo nakapwa-kapwa Kristiyano na, kapag kakasama, matutulog sa bahay, pupunta sa kung saan-saan, minsan, instead na mag-pray kayo together, iba ang ginagawa. Pareho kayong Kristiyano, kaya hindi lang sa labas ng church, even sa loob, ingatan natin. Amen? Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Number 5, finish strong. Kailangan nating mag-end. Kailangan nating tapusin. Sabi nga dito sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Di ba inutusan kita na magpakatatag at magpakatapang? Huwag kang matakot, sabi huwag kang ma-discourage, for the Lord your God is with you wherever you go. Napakasarap tumakbo, lumakad, magpuri sa Panginoon, lumakad bilang Kristiyano kung alam mong kasama mo si Lord. Alam niyo po kaya gustong-gusto ko minsan mag-drive, ay hindi lamang po yung destinasyon, kundi even yung travel pa lamang na i-enjoy ko na. Sineset ko yung isip ko, yung puso ko, Lord, kasama ko ang pamilya, kasama ko ang team, magta-travel ako. Lord, hindi lamang sa pupuntahan namin, kundi i-enjoyin ko na yung travel. Sa bawat tawanan, sa bawat kwentuhan, sa bawat makikita kong view, doon pa lamang i-enjoy ko na. Para pagdating ko sa destinasyon, i-enjoy ko pa rin. Enjoyin na natin yung ganitong fellowship natin. Amen! Enjoyin po natin yung ating pagpupuri, pagpalakpak, pagsigaw ng hallelujah. I pray na hindi maging burden sa atin ang pag-attend ng church, ng life group. Enjoy mo na lang. Dahil yan ang destinasyon natin sa langit. Ang gagawin mo, magpupuri na lamang sa Panginoon. Kung dito ka, boring ka, sa langit forever na. Nakakanta ka, magpupuri ka, sasamba. Ay, enjoy na lang po natin. Paul didn't say, I started well. Sabi ni Paul, sabi niya dito, I finished the race. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, nag-umpisa ako ng maayos. Pero sabi niya dito, ang sinabi niya, tinapos ko. Tinapos ko ang takbuhin, sabi niya kay Timothy. Kaya nga si Jesus is finished, sabi niya, at umupo na lamang siya sa kanan ng trono ng ating Ama. Pero marami mga Kristiyano, nag-uumpisa pa lamang feeling na tapos na. Gusto nang umupo. Ikaw din, sabi ng Lord, wala ka na palang gagawin, aalburin na kita. Umupo ka na rin sa tabi ko. Hello? Marami pa tayong gagawin. Enjoy na natin. May pamilya ka, mahal sa buhay, may church tayo kagaya nito. Amen? For the glory of God, ito 1,000 per use. Oh, bless tayo. Enjoy na lang natin. Amen? Kaya nga, Pastor, natutulog ako. Okay, kasama sa pag-enjoy. Yung sound natin, yung mga instruments natin, enjoy na natin. Hallelujah! Okay ba yan? Kapag Sunday, kapag Bible study, iset natin ang ating sarili, magmamadali tayo, maging excited tayo. Lord, ahatin ako ng church. Hindi para lang tumanggap, kundi maghahanap din ako, Panginoon, nang i-encourage ko. Hallelujah, God. Panginoon, maraming salamat. Gusto namin, Lord, ang buhay namin dito sa mundong ibabaw ay hindi maging burden. Kundi, Lord, dahil kasama ka namin, Lord, gusto namin ma-enjoy, O God, dahil ang joy ay bunga ng banal na Espiritu. Gusto namin, Lord, bawat hakbangin, bawat paggawa namin, Lord, may kalakip na galak, sigla, passion, O God, ng pagpupuri pa sa salamat sa iyo.
Maraming salamat, Panginoon. Sa panahon na kami na panghihinaan, sa panahon na kami napapagod, Lord, sa panahon na kami sugatan, discouraged, Lord, hindi kami exempted. Pero nandyan ka. Nung panahon na gusto na naming sumuko, nandyan ka. Kaya kami nandito muli, Lord. Oh, hallelujah, God. Sige ho, habang nakapikit, nakayuko tayo sa Panginoon, nagpi-play yung keyboard po natin. Isipin mo yung mga nakalipas mong mga tagumpay. Nakala mo hindi mo mapagtatagumpayan, nakala mo hindi makakaya yung problema na yon. Pero ngayon, nandito ka. Hindi man perfect, pero nandito ka. Ramdam mo pa rin ang yakap, ramdam mo pa rin ang guidance, naririnig mo pa rin ang boses ng Diyos. Oh, hallelujah, God. Thank you, Jesus. Can we sing the song, Love Came Down? Though I cannot see, Amen. if the storms of life they come, And the road is very steep. I will lift these hands in faith. I will believe. Just remind yourself. And I remind myself for all that you've done. Come on, children of God, sing that song. And the life I have because of your Son. Lift up your hands. And love came down And you rescued me. Love came down and you set me free. I am yours. I am forever yours. Amen. Mountains high or valley low, I sing out to remind my soul, I am yours. I am forever yours. Before we're gonna sing the first verse, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, I pray na i-remind ka ng Lord. I-remind tayo ng Diyos. Lord, may mga bagay na gusto ko nang sumuko, pero God, nandiyan ka. Hallelujah! Come on, sing from the beginning. When my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I would hold to what is true. though I cannot see. Oh God, as enjoy His presence. So loud they come, and the road ahead gets steep. I will lift these hands in faith. I will believe. I remind myself, and I remind myself of all that you've done. Hallelujah! And the life I have because of your Son. Thank you, Lord! Love came down and you rescued me. Love came down and you set me free. I am yours. I am forever yours. A mountain high or valley low, I sing out to remind my soul, I am yours. I am forever yours. Filled with hope, every promise comes my way. Amen. When I feel your hands of grace Rest upon me. Ngayon sinasamahan na tayo ng Panginoon. Lumalakas tayo. desperate for You you, God, staying humble at your feet. I will lift His hands and praise. I will believe. I remind myself. I remind myself of what I Panginoon, maraming salamat. Tanggapin mo ang aming awiting pagsamba. life I have because of your Son. And Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high, A mountain high
sing out to remind my soul, I am yours. I am forever. Kayo lamang po. Love came down. And love came down. Just feel the warm embrace of the Lord. A mountain. At the top of your voice, sabihin natin sa Kanya, because of your love, because of your grace, that's why we're here. And rescued me. Love came down and you set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and find my soul. I am yours. Ngayon, kanya-kanyang pasasalamat sa Panginoon. Kanya-kanyang bukas ng bibig pasasalamat. Isigaw mo, banggitin mo ang mga pasasalamat mo sa Panginoon. Begin now, come on. Say it to God. Lord, salamat. Oh, hallelujah. Salamat sa kalayaan. Salamat sa bagong buhay. Oh, God. Yes! Mananatili ako sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko. Salamat, Lord, sa panahon na ayaw ko na. Pinalakas mo ako at ako'y nagpapatuloy. Come on, say it. Huwag tayong tatahimik. Sabihin natin ng malakas ang lahat ng mga tagumpay, ang lahat ng mga pagpapala, kalakasan na nagmumula sa Diyos. Thank you, Lord. Lord, hindi na kami lalayo pa sa iyo. Hindi na kami lalayo. I'm yours, I'm yours. Oh, a song of commitment. I am yours. I am yours. I am yours. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. God days. Jesus, I Palakpakan natin ang Panginoon. Sabay sigaw ng papuri, pasasalamat. Hallelujah!